Mm. Wala na akong peace of mind habang nakikinig. Tapos dumating yung time na naging active na sa B8. Doon ako nagkaroon ng duda kasi pinipilit kami na mag-recruit ng 20 Votees, member. Oo, na 20 voters per head, per voters. member. Sabi ko, napaka-introvert kong tao, sa bahay lang ako. Nagkaroon lang ako ng community nung pumasok ako ng church. Aha. So, talagang homebody na ako, sa bahay lang ako. Hindi ako lumalabas kung hindi naman importante. So, yung actual community ko dito, since hindi ako taga dito talaga na lugar, lumipat lang kami dito dahil taga dito yung husband ko. Wala talaga akong community dito. Wala akong halos kilala. So, wala akong friends except dun sa church. So, sabi ko, hindi ako makakapag-recruit nito kasi hello, taong bahay lang ako. So, ayoko talaga nung nakikihalubilo. Tas, alam mo yun, lalapit ka sa tao, tas para lang mag-recruit, sasabihin mo, Yes. PH, ganyan. Ayoko nang ganoon. So, nag-resist ako. Officer pa naman ako. Tas yung mga officer parang ginagawa nilang leaders. Aha. Parang ganon. Yun, nag-resist ako doon. Pero, sis, kailangan talaga kailangan mo mag-recruit ng 20 members kasi nangako na yung region natin ng 44,000 na voters. Dito pa lang sa region. So parang doon na bakit kailangan pilitan? Ganon, di ba? Dapat Yan. walang pilitan, ganyan. Nakikinig ang COMELEC ngayon. Talagang merong ginamit ang iglesia. Bawal kasi yan yung Hindi, ginawa actually, ng party list. pag nasa pulpito, sasabihin nila na walang pilitan. Pero alam mo yan, halos hindi lalampas sa isang araw na may message ka, na i-remind ka na kailangan natin kailangan nyo pa rin magdagdag ng ganito, ng members. Ako, resistant talaga. Wala silang magagawa. Tapos dumating na yung time na kami yung magpo-produce ng mga streamers. Alam mo yung mga paraphernalia para Yes, sa yes. mga, Mga sa campaign. tarantado itong gagong Danyerason na ito. Sige nga, Aber, ipakita mo nga, gago ka. Kung meron kayong ni-refund na sa mga member na nag-refund, meron ka bang ibinalik? Ayun nga, nagpapa-refund daw o kaya nagreklamo na pinag-forced labor sila, ganun. So yung waiver na yon is para klaro na voluntary na protection daw kay Brad Daniel. So shinare ko sa asawa ko yon. Sabi niya, protection kay Brad Daniel. Paano yung protection para sa atin? Para sa member? Bakit sa kanya lang? Anong kailangan proteksyonan? At saka tayo na nga yung tutulong tapos tayo pa yung bibigyan ng waiver. Hmm. Ano ba, voluntary, bakit may waiver? At saka waiver is a legal document. So Yes. sabi ko, bakit may ganun? At Yan. kailangan may ganito? Si Sir, i-keep niyo po yung waiver kasi meron po kaming inaayos na alam niyo na po yun siguro. Meron po kaming inaayos na mga bagay. Kailangan po namin ng mga dokumento. Kaya humanda ka, si Raulong Daniel Rasong ka. Humanda ka. Talagang lilitaw at aalingaw-ngaw sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ang baho mo, Daniel Rason. Hindi lang ang baho ng paa mo, baho ng buong pagkatao mo. Walang yaka, Daniel Rason. Makukulong na yung mga kapatid na ano na lang po kayo, umuwi na lang po kayo sa Pilipinas. Nasira ang kinabukasan ng mga kapatid. Ang hirap Sis Joanne, mahirap maghanap ng trabaho sa abroad, mahirap maging OFW. Noong nagkakagipitan, iniiwan sa ere ang mga kapatid. Ganyan ba? Tama yung word mo? Ganyan ba ang nagsasadyos? Pero meron ka palang pera. Bakit hindi ikaw ang maglabas? Kaya nga nung nananawagan si Sani Katan ba o si Rodel Mangiliman? Kasing ating chapel, MCGI Chapel sa Apalit. MCGI Chapel sa Apalit. Sira po yung air condition. At napakainit po doon. Kaya pag nahandun po kayo, huhulas kayo. Nakita niyo po si Brad Rodel nun, nagtatanggal ng Amerikana. Talaga pong napakainit. At mahirap po, no, ma-imagine nyo na sa maraming tao, kagaya po dito, pag walang aircon, napakahirap. Kaya, yun po,
meron po kasi talagang aircon na nakaalat po doon na hindi pa naikakabit. Kaya lang, nagkaroon ng problema, gawa nung hindi mga match yung dapat na ikabit. Kaya hinintay pa yung mga ibang materyales para po maikabit. Kaya lang, it cost, for the meantime, mga 7 million. Ano po? Yung pong 7 million na yon, pagka nagawa, kakabit na po yung aircon, maayos na po yung chapel. At yun po naman, nasa kapakanan ng lahat ng ating mga kapatid na dumadalo sa chapel, pati na po ang ating mga bisita. Kaya kung po pwede po sana, ako po personally, ayoko na pong hingin kay Kuya, napakarami na pong pinagkakagastusan ni Kuya, mga kapatid. Pero alam ko, hindi naman maniniwala yung mga maninira na yan. Wala akong pakialam sa kanila. Pero ganun po ang ating sitwasyon. Ito po ay urgent na pangangailangan. Kaya lumalapit po ako sa inyo, humingi po ng inyong tulong, kung papayag po kayo, mapagtulong-tulungan po natin lahat po na mga kapatid. Hindi lang po kayo, kundi buong Pilipinas. Sa lahat po ng region, mula region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At pagka hindi pa kinaya yan, sasama na natin yung international hanggang abroad. Pero sobra na yon. Na-imagine nyo na po, ibig sabihin. So kung magtutulong-tulong po tayo, palagay nyo, kakayanin po ba natin? Oh. Kaya napag-usapan na po namin, kung papayag po kayo, para mas madali. Madali pong usapan. Wala pong pilitan ha. Ayoko po nang may napipilitan. Ayoko po nang ganon. No, tandaan po natin, tutulong tayo lagi. Gagawa tayo, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. At kung tayo magbigay na may masayang puso. Hindi dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, ganun po tayo magbibigay, mga kapatid. At ito naman po, hindi naman po ito abulo yan eh. Kundi para lang ang may isang kapatid, halimbawa sa lokal natin nangangailangan ng tulong emergency, parang ganun lang po natin iisipin, kailangan po kasi ng kapatid. Eto marami pong makikinabang, hindi lang po isang kapatid. Lahat ng kapatid na pupunta sa Apalit, MCGI Chapel, pati na po mga bisita, makikinabang. Pati na rin po tayo kung pupunta tayo ron. At ito po, hindi naman to aabulo yan na tuloy-tuloy. Na po? Kaya, kung papayag po kayo, para po hindi mahirap, sa madaling salita, voluntarily, yung willing pong gustong tumulong. Nasa inyo na po yon. Pero sabi ko nga po, kung lahat ng kapatid tutulong, palagay nyo na sa makakakaya, o baka mabigat po sa inyo, na tigli 100 piso na lang po tayo. Kaya po ba yon? Halimbawa, nahirapan ka, di gawin mo 2 gives. 50. Magkano mas soft drinks ngayon? Kasi yung tingin ko sa 100, mukhang piso lang eh. No? Noong araw. Yun lang po, yung amount na yon. Na kailangan ng 7 million para ipagawa yung air conditioning system ng chapel. Sabi ko, isang singsing lang ng royal family member yun eh. Bakit kailangan pang ilapit, ibaba sa mga kapatid? Kung talaga na pare-pareho lang, pantay-pantay lang ang sangkap ng katawan, bakit kayo? Sabi ko nga, isang singsing lang. Ilan ba ang singsing meron ng isang member ng royal family? Isang singsing lang ni Joey, yung nag-alaga ng manok na panabong, worth 33 million pesos na. Ano po ang nangyari? Bakit kayo nag-decide Considering the fact na yung pamilya po ninyo, kagaya na sinabi nyo kanina, na well-rooted na sa iglesia. And ano po ang deciding factor ninyo at hindi man po ba kayo itinakil ng pamilya po ninyo? Hindi naman po sila ganun na klase, pero syempre, nakarinig pa rin ako ng medyo masasakit na salita, pero not from
yung intermediate family ko talaga, but from the in-law side. I mean, yung ay, in-laws ng brother ko. Na Aha. close ko din naman, parang sister ko na. Yes. Yun, deciding factor. Kailan ba nag-start? Actually, nagsimula siya sa medyo nabagot na kami. Actually talaga, ang nag-decide, ang naunang nawala ng gana is yung husband ko. Aha. Tapos yung sa Kung officer ako, sumasayaw. oo, yun. Yun, siya yung nawala ng gana kasi nga, napansin ko natutulog na lang siya, ganun. Tapos, kino-confront ko siya na, ano ka ba, hindi ka na nakikinig. Siyempre kasi na parang nag-guilty ako na nandun kami sa pagkakatipon. Tapos, ako tutok na tutok. Tapos, makikita ko parang wala na siyang gana. Tapos, natutulog na lang siya. Yun nga, sabi niya paulit-ulit na lang kasi. Tapos, para tayong mga grade 1 na kailangan uulitin ng uulitin. Pareha lang naman. The same thought lang naman. Tapos, puro pag-ibig. Ganun. Nung una sinasaway ko pa siya. Sabi ko, huy, ano ba yan? Masamang diwa na yan. Baka may espiritu ka na ng gano'n. Yung mga usual na naririnig. Oo. Yun, sinasabi ko din sa kanya. Sinasaway ko siya. Pero nung tumagal, napapansin ko na din na parang wala na akong nakukuha. Wala na akong napupulot na aral. Hindi katulad nung si Bess na kahit magdamagan talaga. Tapos ang saya-saya mo pagkatapos ng pagkakatipon kasi nagsisharean pa kami ng anong natutunan, tapos parang may GC pa kami na nag-update ng details about sa paksa, tapos kung may question ako, may follow-up question, alam mo, nagsisharean kami ng thoughts, tapos meron ka talaga makukuha. Tapos ngayon parang wala na akong matutunan, tapos wala na akong peace of mind habang nakikinig. Tapos, dumating yung time na naging active na sa BH. Doon ako nagkaroon ng duda kasi pinipilit kami na mag-recruit ng 20 member. Oo, na 20 voters per head, per member. Sabi ko, napaka-introvert kong tao, sa bahay lang ako. Nagkaroon lang ako ng community nung pumasok ako ng church. Aha. So, talagang homebody na ako, sa bahay lang ako. Hindi ako lumalabas kung hindi naman importante. So, yung actual community ko dito, since hindi ako taga dito talaga na lugar, lumipat lang kami dito dahil taga dito yung husband ko. Wala talaga akong community dito. Wala akong halos kilala. So, wala akong friends except dun sa church. So, sabi ko, hindi ako makakapag-recruit nito kasi, hello, taong bahay lang ako. So, ayoko talaga nung nakikihalubilo, tas alam mo yun, lalapit ka sa tao, tas para lang mag-recruit, sasabihin mo, PH, ganyan. Ayoko nang gano'n. So, nag-resist ako. Officer pa naman ako. Tas yung mga officer parang ginagawa nilang leaders. Aha. Parang gano'n. Yun, nag-resist ako doon. Pero, sis, kailangan talaga kailangan mo mag-recruit ng 20 members kasi nangako na yung region natin ng 44,000 na voters. Dito pa lang si region. So parang doon na ko, bakit kailangan pilitan? Ganun, di ba? Dapat walang pilitan. Ganyan. Nakikinig ang COMELEC ngayon. Talagang merong ginamit ang iglesia. Bawal kasi yan. Hindi, actually, party list. Pag nasa pulpito, sasabihin nila na walang pilitan. Pero, alam mo yan, halos hindi lalampas sa isang araw na may message ka, na i-remind ka na kailangan natin kailangan nyo pa rin magdagdag ng ganito ng members. Ako, resistant talaga, wala silang magagawa. Tapos dumating na yung time na kami yung magpo-produce ng mga anong tawag dito, mga streamers, alam mo yung mga paraphernalia para sa mga sa campaign. Election paraphernalia. Oo. So, sabi ko, tapos ang tanong ko, di ba, napanood ko kasi yung debate ni Brad Ellie doon na dapat hindi involve ang church sa mga kandidato, ganun. Sabi ko, di ba ganyan yung turo? At saka, di ba, hindi naman tayo
tumatanggap ng abuloy kasi daw tumutulong daw yung DH sa iglesia. Sabi ko, di ba hindi naman tayo tumatanggap ng abuloy. Eh, hindi naman kasi abuloy yun, sis, tulong naman yun. So, okay lang yun. Yun yung defense nila. Tapos, yun na, pagkatapos ng DH, napalampas ko yun. Tumatak sa akin kasi yung time na parang pinagalitan ni Brad Daniel si Brad Roland Ocampo kasi yung about sa mga hiwaga-hiwaga. Tapos diba sabi niya, hindi ako magkakalkal ng ganun. So parang tumatak sa akin yung moment na yun kasi parang naawa ako kay Brad Roland that time. Kasi parang pahiyang-pahiya talaga siya. Tapos nung buhay pa si Bes, isa siya sa mga KNP na pinakikinggan ko talaga, di ba? After magpaksa ni Brad Ellie, tatanungin yung mga KNP, anong masasabi niyo, ganyan-ganyan. So nakikinig talaga ako kay Brad Roland, pati kay Brad Rodel, kasi ang galing nilang magbigay ng summary sa paksa. Tapos yung nakita ko yun, pinagalitan siya parang pinahiya siya ni Brad Daniel, parang naawa naman ako sa kanya. So yung time na hindi ko na siya nakikita, kasi di ba pag every SPBB, papapuntahin yung mga KNP sa harap, tapos ipapakilala. Tapos yung time na hindi ko na siya nakikita, nag-question ako, bakit hindi ko na nakikita si Brad Roland? Tapos, umano sa mind ko na i-search siya sa Facebook. So, nag-type ako, Roland Ocampo, ganun. Tapos, yung unang-unang video na lumabas is yung leak na Zoom meeting about captive market. Yes. Yun, so pinakinggan ko. Tapos sabi ko, hala, oo, no, parang totoo, captive markets. Kasi yung mga binibenta, tayo lang yung bumibili. Ganun. Tapos pinarinig ko dun sa Jaconesa. Sabi niya, ay, hindi yan totoo. Hindi yan totoo, sis. Huwag kang, dyan, hindi yan totoo. Bakit kailangan niyang sabihin na ganun. Tapos sinad ko din dun sa dun sa sis-in-law ko din. Sabi niya, ay, yan, mga tik-tik yan, te. Leak lang yan. Parang ni-record lang yan. Pero hindi yan totoo. Sabi ko, parang hindi totoo eh. Totoo naman talaga na tayo yung bumibili ng mga products, di ba? Captive market. At saka pa lang sa word niya na parang nag-leak lang yan. Oo, sa mga daw yan, sa mga tik-tik, gano'n, pag may mga Zoom meeting, gano'n. Parang hindi nila in-acknowledge yung mismong problem. Yes. Ang sinabi lang nila na hindi totoo yan, wag kang makinig. Yun. So, sabi ko, bakit? Tapos nag-search na ako sa YouTube about MCGI Roland Ocampo. Isa sa video na nag-pop up, yung video mo. Nagsisimula ka pa lang noon. Nung una hindi ko pinapansin. Tapos nag-click ako ng isang video. Mga unang videos mo, doon na nga na ko na yung mga corruption, mga anomalies. Ganun, sabi ko, oo nga, parang totoo. Totoo kasi nangyari kasi officer nga ako. Tapos yung turning point ng pagdududa ko is yung i-involve na ako sa meetings ng officers. Tapos pinakilala na yung loop. Tapos yung time na yon, hindi ko kasi alam kung anong loop. Sinabi lang na, sis, officer ka, sasali ka namin sa loop. So, umuo lang ako kasi, di ba, basta gawain. Tapos, nag-start yung meeting, ang sinabi doon, yung mga officers or members ng loop, yun pala yung financers. So, sila yung gagastos pag may lakad pag may biyahe yung mga officer sa loop, tapos yung members, yung kami yon, 10 yun. Kami palang mag-finance ng gastos nila. So nagulat ako, bakit kami mag-finance? Bakit kami ang gagastos? Tapos hanggang nag-distribute na ng mga waiver. Sabi ko, bakit may waiver? Tapos ang nakalagay doon sa waiver na voluntary lahat. Meron ka bang copy nung waiver na yon, Sister Joan? Actually, may copy ako, sinend ko kay DK. Parang sinend ko ata sa'yo o sinend ko kay DK? Hindi ko na matandaan kung kasi marami kang information actually na sinend sa akin. Ayun, basta may waiver. Tapos question ko yung waiver, bakit kailangan may waiver kung voluntary naman dapat?
Yes. Ang sabi nung worker namin, ano yan sis, protection yan para kay Brad Daniel. Kasi merong mga umaalis Ay, sa good. iglesia. Maano lang kita, Sister Joan Doctor, ma-interrupt lang kita. Yun pa lang, ang galing nung ano mo, ang galing nung analysis mo. Bakit merong waiver? Hindi ba voluntary naman ito? Bakit may waiver nga naman? Kung voluntary yon, dapat walang waiver. Kaya lang, yun lumitaw dun sa pagtatanong mo, protection. Ibig sabihin, Oo. alam nila na there is something wrong. Doon nga ako na-off. Sabi ko, protection para kay Brad. Bakit kailangan siyang protektahan? Tapos sabi nila kasi daw meron daw mga umaalis na nagpapa-refund ng mga binigay. So yung waiver na yon, Tiraulo talaga tong si Daniel Rason na to. Sige nga, ipakita mo na kung pwede lang murahin ng ay itong tarantadong Daniel Rason na to. Pasensya ka na sis Joanna, biglang tumaas yung high blood ko. okay lang, sanay na ako. Siguro dahil ininom mo kape. Ano kasi namin, high blood. Tarantado itong tong gagong Daniel Rason na ito. Sige nga, Aber, ipakita mo nga, putang ina mo, gago ka. Kung meron kayong ni-refund na sa mga member na nag-refund, meron ka bang ibinalik? Gago ka, Daniel Rason? Pasensya ka na, sister, ha? Okay lang yan. kalma. Ayun nga, nagpapa-refund daw o kaya nagreklamo na pinag-forced labor sila, ganun. So yung waiver na yon is para klaro na voluntary na protection daw kay Brad Daniel. So shinare ko sa asawa ko yon. Sabi niya, protection kay Brad Daniel. Paano yung protection para sa atin? Para sa member? Bakit sa kanya lang? Anong kailangan proteksyonan? At saka tayo na nga yung tutulong tapos tayo pa yung bibigyan ng waiver. Ano ba, voluntary? Bakit may waiver? At saka waiver is a legal document. Yes. So sabi ko, bakit may ganun? At Yan. kailangan may ganito? Sister, i-keep nyo po yung yung waiver kasi meron po kaming inaayos na alam nyo na po yun siguro. Meron po kaming inaayos na mga bagay. Kailangan po namin ng mga dokumento. Kaya humanda ka, si Raulong Daniel Rason ka. Humanda ka. Talagang lilitaw at aalingaw-ngaw sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ang baho mo, Daniel Rason. Hindi lang ang baho ng paa mo, baho ng buong pagkatao mo. Walang yaka, Daniel Rason. Yun, pagkatapos nun, pinag-commit na kami ng 1K per month. Mm-hmm. Kasi yung mga bibilhin naming dito, yung bibilhin lupa dito is worth 13 million. Yes. Para sa charity center. Bakit mo yun sa akin nung nag-message ka? Meron dapat bibili na lupa na worth 13 million. 13 million. Ano nyo na ba? Na-raise naman nyo ba yung yung amount na kailangan para mabili yung lupa? Actually, I think na-raise, yung nandun pa ako, na-raise yung half. Kasi sabi kailangan mag-down na ng half. 6.5 actually. Kasi para ma-secure na yung papel, yung pa mga papel sa lupa para ma-transfer na. Tapos, yung 2.5 daw doon is isa-shoulder ni... Sino nga yung kandidato natin para sa BH doon? Si Bernadette Herrera? Ay, hindi. Yung kapatid. Rudy Medina. Oh, yun. Meron daw, i-shoulder niyo doon yung 2.5. So, kailangan na lang namin i-raise is 3.5, something, ganun. Parang, kung ano na lang yung matitira. Uh-huh. Tapos, yun, before ako umalis, supposed to be mag-groundbreaking na. Anong nangyari? Ayun nga, mga
1 week, pinapunta nila, nag-assign sila ng mga ano doon, ng mga kapatid, o magsasalitan kayo, may maglilinis ng lupa, may magluluto, ganon, inassign nila. Well, hindi ako naka-join nun kasi nakabakasyon ako, buti na lang. Tapos, 3 days before ng groundbreaking, biglang nag-message ang district servant. Ang sabi, pasensya na po, mapopostpone yung groundbreaking natin kasi may nakitang problema sa papeles Ayun, ng lupa. makatlang ka. May pattern sila. Pagka Mm-mm. pondo, nakapag-raise na ng pondo, kagaya sa North 2, kung di ako nagkakamali, dyan sa Nueva Ecija. Hindi ko lang matandaan kung North 1 ba o North 2 ang Nueva Ecija. Nag-raise sila ng pera. Alam mo ba, sister, nag-exceed, if I'm not mistaken, based sa information na ifinid sa akin, nag-exceed doon sa exact amount na kailangan para ipambili doon sa property. Nung nandyan na yung pera, biglang ganyan yung nangyari na mapopospone kasi merong nasilip na sa dokumento, and ganyan din yung nangyari sa hospital dapat na bibilin dyan sa Bulacan, yung sa may NLEX. Biruin mo, tarantado. Sino bang tarantado na bibili ng milyon-milyong worth of property, hindi mo na alamin, putang inang Daniel Rason na yan, naalala ko si Brad John Chichester Nahahawa ko sa kanya. Putang ina talaga itong, alam mo, Sister Joanne, hindi kami pinalaki ng pamilya kong nagmumura. Hindi ako marunong magmura. Magmula nung nag-exit ako, dito lang ako natutong magmura. Actually, naririnig ko yung pamilya, yung royal family. Pati nga si Soriano, pero mo magdodoktrina siya na cut lang, pinahabol niya yung nag-cut, tapos noong nahabol namin yung di magkaano na kami magkapantay na kami sa kalsada. Pinababa niya yung bintana. Ang driver no, si Joel. Sabi niya, putang ina mo. Humagalpak ako nun sa tao kasi hindi ko ina-expect na birong papunta kaming doktrina magmumura yung kinikilala mong tugo ng Diyos. Lang yun, side story lang yun, Sis Joanne. Ang gusto kong ipunto, sino ba namang si Raulo, nagbili ng worth millions ng property, hindi mo na aalamin. Oo nga, yun nga. Kaya nga, ba? suspicious talaga na parang, very convenient naman yung palusot nila na. Joanne, go ahead lang magsalita ka ha. Mabilis lang, ihihi lang ako. Go ahead, para ipaliwanag mo sa mga kapatid yung sinasabi mo na yan. Kwento. Go ahead. Ay, ganun. Iiwan mo. Sige, yun na nga. Mabilis lang. Sige. Yun na. So, 3 days before, sinabi na may problema daw sa papeles. So, medyo nagduda na kami talaga na parang napaka-convenient excuse naman na kung kailan na-schedule na, tapos may mga bisita daw na darating, biglang sasabihin na may problema sa papeles. Tapos nakapaghanda na yung mga kapatid ng mga pagkain nga, kasi nga pang-saludar daw sa mga bisita. Yun yung tapos ang ano pa doon, ang problema is kung kami lang naman dito sa region ang magre-raise, hindi namin kaya. So ang ginawa pala is tinay up yung region namin sa mga lokal or district or division sa Cavite. So humingi sila ng tulong sa mga kapatid sa Cavite kasi wala ngang kakayahan yung dito sa Mindanao na mag-raise ng ganun kalaki. So ang ginawa nila hindi ko alam kung anong particular mga district or division sa Cavite. Basta nung nag-meeting kami, is kasama namin yung mga kapatid nga sa Cavite na tinay up sa amin. Na ang toka pala sa kanila is parang 500,000 and 1 million
Hindi ko alam kung anong division yung may toka ng ganun. Basta, hindi bababa sa 500,000. Tapos, miniting kami ni Brad Danny na yun na nga, minamadali na ito pa lang yung natin, kukolek natin, mag-April na, meron ngang schedule or deadline kasi by November or December ata last year, ipipresent dapat, sabay-sabay ipipresent yung charity center, tapos dapat sabay-sabay yung groundbreaking ng April last year, ganun. So, hindi pa nare-reach yung quota, yung mga pang down payment sa lupa. So, halos every week kami mini-meeting kasama yung mga kapatid sa Cavite. Tapos, ang na-off ako doon talaga at na-off din talaga yung asawa ko kasi napakinggan niya yung meeting. Yung sinabi ni Bradani na, kaya nyo ba next week? 500,000? 1 million? Kaya next week? Tapos sabi niya, sabihin nyo lang. Kung gusto nyo utangin nyo na lang muna. Sabihin nyo lang kung gusto nyo umutang. Gusto nyo bang umutang sa akin? Sabihin nyo lang, pero wala akong mapapautang ngayon, nandun sa vault, gano'n. So parang na-off kami ng mag-asawa kasi, kung may pera ka pala, bakit hindi ako magbigay? Oo. Bakit inaano mo yung mga kapatid na, alam mo yun, the nerve doon magsabi siya ng, gusto yung umutang? Pautangin ko kayo, sabihin nyo lang, 500,000, 1 million? Ano ba itong meeting na to? Tapos, hindi ko kasi gusto talaga yung tone ng pagsasalita niya pag nag-meeting siya, yung nang babara siya. Yung nagsasalita pa yung kapatid, biglang babarahin niya. Tapos, sabi ko, ano ba to? Ganito pa talaga magsalita yung mga KNP? Ganito pa magsalita yung mga nagsasadyos? Tapos, meron pang yung pinakaunang meeting na attendan ko, si Roland Antonio naman yung nag-preside. Doon din ako na-off. Kasi sabi niya na, ipangutang niyo na lang para sa gawain, ganyan. Doon nga sa namin sa division namin, sa district namin, yung mga teachers na mga kapatid, mga officers, sinasabihan ko na, ipangutang niyo muna ng mga 20,000, gano'n. Inutang nila. So, tapos namin yung lokal namin. Sabi ko, ganun talaga? Kailangan talaga ipangutang para sa gawain? Tapos sabi niya, kayo, pupunta ako sa bahay ng kapatid, ng member, tapos makikita ko, meron siyang 64 inches na TV. Tapos sa lokal, makikita ko ang liit-liit ng TV doon. Kung kaya mo naman palang umutan, tapos tatanungin ko yung kapatid, ano to, binili mo ba yan? Or inutang? Tapos sabi daw ng kapatid, inutang ko lang yan, Brad. O kung nakakapangutang pala kayo ng ganyan kamahal na TV sa bahay, ba't hindi nyo magawa sa lokal? Sabi ko, what? Talaga ako nung simula nang nag-join ako ng mga meetings, doon talaga ako na doon talaga nagsimula yung ganito ba talaga yung mga nagsasadyos? Parang ang off talaga pakinggan. Yung mga ipangutang mo. Kailangan ba talaga pangutang? Kung may plano kayong magpagawa ng bahay, wag niyo munang ituloy. Unahin niyo muna para sa gawain. Si Lisa, IESC sa, ano pangalan? Joanne Boctor. Lisa, nadulas tuloy ako. Kasi yung crush ko dito, Lisa ang pangalan. Ayan, alam niya na. Kasi, mayat maya, tinatawag niya ako, Federico. Ayun. Nadulas tuloy ako. Actually, sister, Joanne, mas malala ang gaslighting na ginagawa ng mga KNP sa abroad. Especially sa Middle East. Biruin mo, noong kailangan ng pera para matapos yung mansyon sa Brazil, mangutang po kayo, mag-loan po kayo mga kapatid. Nung makukulong na yung mga kapatid na ano na lang po kayo, umuwi na lang po kayo sa Pilipinas. Nasira ang kinabukasan ng mga kapatid. Ang hirap Sis Joanne, mahirap maghanap ng trabaho sa abroad. Mahirap maging OFW. Noong nagkakagipitan, iniiwan sa ere ang mga kapatid. Ganyan ba? Tama yung word mo. Ganyan ba ang nagsasadyos? Pero mo, meron ka palang pera. Bakit hindi ikaw ang maglabas?
Kaya nga nung nananawagan si Sani Katanba o si Rodel Mangiliman na kailangan ng 7 million para ipagawa yung air conditioning system ng chapel. Sabi ko, isang singsing lang ng royal family member yun eh. Bakit kailangan pang ilapit, ibaba sa mga kapatid? Kung talaga na pare-pareho lang, pantay-pantay lang ang sangkap ng katawan, bakit kayo? Sabi ko nga, isang singsing lang. Ilan ba ang singsing meron ng isang membro ng royal family? Isang singsing lang ni Joey, yung nag-alaga ng manok na panabong, worth 33 million pesos na.